What's up mga Oni-chan? Welcome sa chapter 92 to 93 manga review ng Mushoku Tensei at ipagpapatuloy natin ang napag-iwanan ng nakaraang chapter kung saan nalaman ni Rudeus kina Linya na ikinulong ni Norn ang sarili nito sa dorm. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pagpapaliwanag ni Linya at Prosena na hindi pa lumalabas si Norn sa kwarto noon simula pa kahapon at sinubukan na daw yung tawagin ng roommate niya pero wala yung response. Agad naman na tumakbo si Sylvie papunta kay Norn upang tignan yon, habang hindi naman mapakali si Rudeus sa narinig niya. Nag-aalalang tinanong ni Linya si Rudeus kung okay lang bang hindi niya iyon puntahan. Nakatulala lang naman dito si Rudeus. Hindi makagalaw dito ang ating bida habang iniisip kung ano yung gagawin niya bilang kuya at ano daw ba yung feeling nung kinulong niya rin yung sarili niya dati dahil nung ginawa niya iyon ay hindi na siya nakalabas pa. Biglang napuno ng galit si Rudeus at inisip na pagsisisihan ng mga iyon yung ginawa nila. Sa sumunod na eksena ay napagdesisyonan niyang puntahan yung classroom ni Norn at kausapin yung mga estudyanteng nandoon. Pinaliwanag niya sa mga ito na sigurado naman na narinig na nila na meron silang kaklaseng hindi pumasok simula kahapon at iyon daw yung kapatid niya. Habang iniisip na among sa mga estudyanteng nandoon ang nagsani ng paglock ni Norn sa sarili nun sa kwarto, pinaliwanag niya sa mga ito na sa tingin niya ay nandoon sa kwartong yon ang rason ng pag-alis ni Norn sa klase. Sana daw ay lumapit na ang may kagagawan nun at nangakong hindi siya magagalit doon at gusto niya lang na humingi yun ng tawad. Pero sa kaloob-looban niya ay nanggigigil na si Rudeus at sinasabi niya sa isip niya na kapag lumapit na kung sino man yun ay dudurugin niya yun. Meron namang nagtaas ng kamay at nagsalita at pagkalingon ni Rudeus ay sinabi niya sa isip niya na muntik niya na itong magamitan ng stone cannon. Piniliwanag ng estudyante na ito na nakipag-usap siya ng onti kay Norn at wala naman siyang sinabing masasamang bagay doon. Alam niyang kapatid ni Norn si Rudeus at mukhang normal na estudyante naman daw yun. At sinabi lang daw nito doon na iba si Norn kay Rudeus at bigla daw yung nagalit. Meron namang naaalala dito yung teacher nila Norn. Nung pinaliwanag ng teacher na nagbigay ito ng homework kay Norn nung nakaraang araw, ay agad na kinongklud ni Rudeus na pinagalitan nito si Norn dahil hindi iyon natapos ng kapatid niya. Agad naman na nagpaliwanag yung teacher na hindi niya iyon pinagalitan at meron nga yung mga onting mali kaya sinabi nito na manghingi ng tulong para sa kanyang pag-aaral at mukhang iiyak na daw yun habang sinasabi na gagawin nun ang lahat ng kanyang makakaya. Meron ding estudyante na nagpaliwanag na ngayong iniisip niya na. Sinabi din daw niya kay Norn na nagkiselo siya doon dahil may kapatid si Norn na gaya ni Rudeus tas bigla daw nag-iba yung mukha nun. Meron pang isa na pinaliwanag na during PE nila ay napansin niya na wala masyadong stamina si Norn kaya in-advisean niya iyon na i-workout yon sa pamamagitan ng pagja-jogging sa umaga kagaya ni Rudeus. Nung naging maganda naman daw yung performance ni Norn ay binati yon ng isa pang estudyante na expected yon sa kapatid ni Rudeus tapos bigla daw nandiri yung mukha nun. Binalikan niya yung mga paliwanag ni Lilia tungkol sa personality ni Norn at na-imagine yung mga mukhang ginawa nito habang naririnig yung mga sinabi sa kanya ng mga kaklase noon. Napalood si Rudeus at naisip na siya pala yung may kasalanan kung bakit ikinulong ni Norn ang sarili noon. Sa sumunod na eksena ay kasama na rin ni Rudeus si Sylvie at patuloy pa rin itong nalulungkot. Di nagtagal ay nagpasalamat siya kina Linya at Prosena at pati na rin kay Sylvie. Nagsorry si Sylvie dahil sinabihan daw siya ni Rudeus na bantayan niyong si Norn. Sinubukang i-cheer up ni na Prosena si Rudeus at sinabi na okay lang naman na marami siyang gawin para sa kapatid niya. Pero inisip lang ni Rudeus na kahit na ganun, kailangan niya nang magmadali at makabalik sa classroom noon. Naging isa daw siyang over-demanding parent, mukha daw siyang tanga. Nung tinanong ni Sylvie kung ano na yung plano niya, malungkot lang na sinabi ni Rudeus na siya yung may kasalanan nun at wala na siyang magagawa. Hindi naman daw si Rudeus yung may kasalanan nun, ika ni Sylvie, habang yung mag-BFF ay nag-aasaran na kaya magiging kasing tanga daw ni Norn si Linya kung hindi iyon mag-aaral. Sa isip ni Rudeus ay sinasabi niya na inakala niya na alam niya na yung rason sa pagkulong ng isang tao sa sarili nito pero hindi pala. Habang nagsasakitan sina Linya at Prosena ay pinaliwanag ni Rudeus na bilang isang kuya, ang pagiging isang kuya na hindi ganun kagaling. Kung may isang tao na magsabi na kesyo ganto at ganyan, ay hindi daw siya sigurado kung ano yung gagawin niya doon. Napatigil sina Linya at Prosena at nagkatitigan habang si Sylvie ay nag-aalala. Upang makahanap ng paraan si Rudeus sa kung ano yung gagawin niya doon,
ay nagbigay si Nalinya ng example at ginamit ng mga ito ang tita nilang si Ghislaine. Isa raw iyong klase ng tao na kapag binibigyan ng bagay ni hindi nun kaya ay nagiging biyolente iyon, pero nung nagsimula daw yung mag-practice ng swordsmanship ay naging isa iyong sword king. May naunawaan naman doon si Rudius at inisip na maaaring merong unexpected talent iyong si Norn at hindi nun kailangan gawin yung kagaya ng ginagawa niya o ni Aisha. Kung ayaw mong makumpara ay gawin mo ang mga bagay na walang comparison. Kaso kung ano man daw yun ay hindi niya pa rin iyon mapasok sa isipan niya. Baka dahil wala raw iyong talent sa gusto nitong gawin kagaya ni Zenobia, pero natutuwa yun araw-araw eh. Dahil doon ay napagtanto ni Rudius na okay lang yon as it is. Kung magdadala daw iyon sa'yo ng kasiyahan, ay okay na yun. Kaso, ano daw yung kailangan niyang sabihin doon? Agad naman siyang chineer up ni Nalinya at sinabi na hindi niya kailangang pag-isipan yun masyado at ibigay daw niya ang lahat gamit ang kaunting mga salita lang. Naisip niya na 10 years old pa lang naman yun si Norn at baka tantrums lang yun. At marahil yung escape ni Norn ang wino ng paglayo. Bilang kuya daw ay gagawin ni Rudius ang lahat para masuportahan si Norn at masigurado na makapamuhay iyon ng komportable. Di nagtagal, naibalik ni Rudius ang kanyang lakas ng loob at napagdesisyon ng puntahan si Norn. Nag-isip-isip na naman siya na keso sasalubungin kaya siya noon at di nagtagal ay nawalan na naman siya ng pag-asa. Agad na sinabi ni Nalinya at Prosena na pipilitin nilang makapasok sa kwarto ni Norn at kausapin ito. At sinabi naman ni Sylvie na tutulong din siya at hihingiin niya rin ng kooperasyon ni Ariel. Sa sumunod na eksena kinagabihan ay napagdesisyonan nilang pasukin ang kwarto ni Norn. Gumawa ng paraan sina Sylvie upang maklear out yung lugar sa pamamagitan ng pagsabi sa mga estudyante na may speech si Ariel sa dining room. Agad namang pumasok si Rudius gamit ang kanyang magic at pumunta iyon sa isang balcony kung saan binuksan yon ni Linya. Tinago ni Nalinya si Rudius sa isang wagon habang papunta sila sa kwarto ni Norn. Habang nangyayari yun ay iniisip ni Rudius na nakapag-isip-isip na siya ng konti kung anong sasabihin niya kay Norn pero wala siyang maisip bilang pantapos. Okay lang naman daw kung magtatantrums iyon, kaso kung isa iyong bagay na deeply rooted ay inisip niya kung may magagawa ba siya doon. Nung siya yung nagkaganon ay hindi siya umalis ng bahay hanggang sa itapon na siya palabas ng mga kapatid niya. Kung nasa katayuan daw siya nila at ng kanyang mga magulang ay hindi siya makaisip ng paraan para mapaalis siya sa sarili niyang kwarto. Back then ay iniisip niya kung ano yung gusto niyang marinig sa mga panahong yon at ang tanging mga naalala niya lang daw ay yung mga bagay na ayaw niyang marinig. Dapat daw ba siyang mahingi ng tawad kung siya mismo yung dahilan ng pag-shot in ni Norn? Pero ano daw yung mabuting magagawa nun? Habang iniisip na hindi niya maintindihan kung paano, ay sinabihan na siya ni Nalinya na nakarating na sila. Lumabas na siya sa wagon at pumasok na sa kwarto ni Norn. Sinindihan niya yung nakita niyang kandila dahil ang dilim ng lugar. Habang naglalakad-lakad ay di nagtagal, nakita niya si Norn na nakatalokbong ng kanyang kumot. Awang-awa si Rudius habang tinitignan niya ang kanyang kapatid na pinagdadaanan ng ganon. Kumuha siya ng upuan at umupo sa harapan ni Norn. Nung sinubukan niyang magsalita ay agad niya lang iyong binawi. Nagkasabay silang dalawa ni Norn na tawagin ang isa't isa. Dahil doon na nagkatitigan sila. Tumahimik din ng saglit ang lugar pero di nagtagal ay nanghingi ng tawad si Rudius. Piniliwanag niya na simula nung dumating si Norn doon na hindi daw ba ay naging mahirap ang mga bagay-bagay para dito. Sa katunayan daw hindi niya pa din alam kung ano talaga yung ugali nito at maski ngayon ay nalilito pa din siya at hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gawin. Tinitigan lang siya ni Norn doon habang nagsasalita. Dahil doon ay sinabi ni Rudius sa isip niya na as expected, hindi pa rin yun maayos. Dapat ba hayaan ko na lang yung sitwasyon hanggang sa dumating si Paul? Dapat ba ay umalis na ako at manghingi sa ibang tao ng tulong? Ika ni Rudius. Sa tingin niya daw ay isa iyong magandang ideya at hindi niya naman daw kailangang isolve ang lahat ng mag-isa. Nang sabihin niya yun ay bigla siyang may naalala. Binalikan niya ang mga panahong nasa kwarto lang siya at kinausap siya ng kuya niya. Sinabi dito noon na yung buhay ay puno ng paghihirap. Merong mga tao na mas malala pa sa sitwasyon niya. Kung susuko daw siya ngayon ay isusuko niya na ang buong buhay niya at lalo yung lalala. Hindi niya daw kailangang bumalik ng school agad. Matapos yun ay inaya siya ng kuya niya kung pwede bang kumain sila ng magkasama. Gayunpaman, hindi yun pinansin ni Past Life Rudius at hindi umimik. Napagdesisyonan ng kapatid niya na umupo sa kanyang tabi upang samahan lang siya. Nagmasid-masid yung kapatid niya sa kwarto niya pero di nagtagal ay tumayo na yun. Lumabas na yun sa kwarto niya at doon niya lang naisipang lingunin yun. Habang inaalala yun ay kita ang lungkot sa mukha ni Rudius. Sa mga oras daw na yun ay sinabi na ng kapatid niya yung mga gusto nung sabihin. Matapos daw yun ay hindi na yun bumalik.
Yung ibang tao daw ay patuloy pa rin siyang binibisita, pero yung kuya niya ay hindi na bumalik upang makita siya. Napayoko si Rudius dito habang iniisip yun. Kung umalis daw siya ngayon ay baka hindi na siya makabalik pa. At dahil doon ay baka manatili na lang si Norn bilang isang shut-in. Hindi naman daw pwede na layuan niya lang yung sitwasyon na yun. Pero ano daw yung dapat niyang gawin? Sa huli, napagdesisyonan niya na siguradong sa oras na ito ay ma-overcome niya ang sakit na yun. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, talagang ma-overcome kaya ni Rudius ang trauma niya? Ano kaya yung magagawa niya upang matulungan niya ang kanyang kapatid? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?